Ingon pa sa kong lula, ala sa dong, kung makigatubang gani kag mga tao, pangayo yun og pangatahuran. Yan namalandong ko sa pulong tao, pag may ganig tao, bata, mahamtong, mababayag, malalaki, as long as tao, ngun siya, pangayo yun og pangatahuran. Ngungutan na ko niyan ko na, ano kinahanglan ka mga pangatahuran? Ang tubag niyan sa dong, naamanggod na sa lagda sa maayong pamatasan. Pero nasi pa imang noy sa dong, kung ka na mga tawhana nga imong gipangayog pangatahuran dili gani na motubag. Sa kumpiyansa na kasi mga ungo na. Maayong gabi kaninyong tanan. Ay, salamat yun sa guro nga ungo diri. Okay. So 213 kilometros gikan Davao niabot ko dinhi sa inyong dapit aron na naninguha nga makapaambit bisan ginagmay na lamang. Ginagmay or tawag ining mga tipik nga mga kamatuuran nga gitudlo sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana kining pagtuo nga angayan unta natong huptan nga mga Katoliko. Nga naman kay daghan kay mga Katoliko karong panahona nga atong makita sa atong palibot nga Katoliko na lang sa ngalan apan dili Katoliko ang pagtuo. Mga bitaw nga kung nato ang tan-awon, out of 89 million Catholics nga nilukop sa tibuok Pilipinas, Pilipinas lang ha, Pilipinas lang, pipila lang ka mga Katoliko ang nasayod sa pagtuo nga gihuptan isip usa ka Katoliko. Sa tibuok kalibutan, ingon pa ni Papa Benedicto XVI, ingon pa niya, out of 1.2 billion Catholics na aramay 2% out of 2 billion, 1.2 billion Catholics. 2% lamang ka mga Katoliko ang nasayod sa gitawag o pagtuo. So, kung yung tag 1.2 billion, so, mga more or less, mga 1 billion sab ka mga Katoliko, ang kung naamay nahibaw-an, dili yung kaingon anak kadakot ang nahibaw-an sa gitawag o pagtuo. Muna, naaghat ang kapulungan sa lay Catholic apologist, o usab sa Catholic Faith Defender, nga naninguha maningkamot nga maghimog ingon ani nga gitawag og programa kay para at least ang atong mga kaparian nga naa sa atong mga kaparokyahan, out of 1,000 Catholics nga naa sa parokya, dili na maato sa mga pare og tudlo. Mo na nga ang mga laiko, kita nga mga laiko naningkamot sa pagtudlo ni ining moong mga kamatuoran na alang ni ining mga Katoliko nga mga inusinting taon nga dali lang kayong pamirahon sa mga dili Katoliko tungod sa hinungdan sa pagkahuyan sa maong gitawag og pagtuo. Managingon sa balaang kasulatan, alam ito ko sa Biblia sa Oseas Kapitulo 4 versikulo 6. Kung sabi giingon din sa balaang kasulatan, nangalaglag ang akong katawhan tungod sa kakulang sa kahibalo. Manawa ta kabantay sa atong gitawag o mga palibot, ang dali lang kaayong mabira ang mga Katoliko. Ganuman, walihan karong buntag, pagkahapon di na Katoliko. Tagaan lang ang tawag ang noodles, di na pagbugas, pagkaugma di na Katoliko. Gibaylo ang pagtuo tungod niyan ang maong mga butana. Maon ang sakit na mga kamatuuran na dili nato malimod. Nga naman, again, ang atong mga kaigsuon ng mga Katoliko, parihan natong mga Katoliko usahay wa nay interes sa ato ang gitawag og pagtuo. Wa nay interes nga masayod sa gitawag og pagtuo. Pero ang pangutana, kini bang atong gihimo kini pag-inform sa kamatuoran requirements ba kini sa kaluwasan? Niya, basahon nato ang nakasulat sa balaang kasulatan. 1 Timothy chapter 2 verse 4. Sa nagingon ni San Pablo, kay buot sa Dios nga ang tanang tawo maluwas o masayod sa kamatuoran. Siya gingon, masayod sa kamatuoran. So buot ipasabot
Bili day ka makasulod og langit ug wa ta masayod sa kamatuoran. Di ba kabante mo tong gingon ni Sir Tata kaganina, Sir Rene? Gituot niya ang 1 Peter chapter 3 verse 18 to 19. Katong mga kalags, mga patriarka kaniadto nga naa didto sa kinahilagman nga naghulat sa manluluwas. Human namatay ang atong Ginoo sa Kristo ang iyang espiritu miadto sa mga espiritu nga nabilanggo og nagwali. Kasi purpose to inform them that He was the Christ. He is the Christ. Iyang gi-inform nga ako ang Kristo. Nga naman, kay usa sa gitawag og mga requirement kinahanglan masayod ka ni ining maong kamatuoran. Kung 2% lang out of 1.2 billion Catholics. Katoliko lang sa tanan, sa tusa lang sita. Di sa tamang libak, dili sa tuwa. Okay, kung iskutan natin lang sita, daghang mga ebidensya, bisang pagkapilatan nila bali-balihon, naman tayo mga ebidensya ipanglatan. Dili sa tuwa. Nga naman kay ang kusog kaayo nilang batuhon, ang kinindakong puno ang simbahan Katolika. O niya, ang sagad maigo sa ilahang bato, kantong tag 15 katuig ng kaabag, 15 katuig ng katikista, 15 katuig ng sa pala, lektor o sa pa. Amo ang 30 katuig yung sa Katoliko ko palahubog kayo ko, sa Katoliko ko kawatan kayo ko, sa Katoliko ko badlungon kayo ko, salamat sa Ginoo na wala badlungon ang Katoliko naala sa inyo. Pero bitaw, hilin lang mo yung kung tumong timong ha. Bitaw no? Tama bitaw no? Ganda na po kinakuha-kuha aning ato. Pero dili na mo ipunto na ko. Dili na mo ipunto na ko. Ang punto, daghang Katoliko. Wa masayod sa pagtuo. Kung ang requirement sa kaluwasan, masayod tas pagtuo, daghang Katoliko ma-impyerno. Kita nga niya karon dinhi og kutob sa maabot ni ining maong ato ang gihimo karon nga symposium. Hinuglugin na ino atong hinuklugan ang atong kaugalingon. Nasayod ba ko sa akong pagtuo? Simple credo. Nagatuo ako sa Dios nga mahal makagagahom sa matanan nagbubuhat sa langit ug sinta. Kabalo ba ko ang pagtuo? Pila ka artikulo na. Unsay nang credo? Unsay na agya? Kaya sa kasopan pagmanimba, nagakumpisan ako sa Diyos nga mahal makagaw sa matalan ug kaninyo mga igsuon kay nakalapas ako dako iyamon sa noon ng pulos buhat. Bisa wala kang buhat sa inyong batan kaya akong sala, imong dakong sala. Instead of pagtuo, ako so dili makakita ang tao sa gitawag og pagtuo sa hinungdan nga karong panahon na. Instead ang tao mo tan-aw sa Dios, ang tao nagtan-aw na lang sa iyang kaugalingon. Muna kabisan pagkapilag butangan og mga ebidensya nga ang simbahan Katolika mo kanang tinuod ni Kristo, ang simbahan Katolika na din ng grasya. Way taong mo to, way taong maminaw. Ngano man? Tungod kay ang gitan-aw ni alang maong tawhana. Akong kaugalingon. Sir, suko ba ka sir? Wala. Hong-hong tani. Bitaw. Suko kayo. Muna ako, actually, sa una, na may program sa radio sa Davao sa una. Pagkahuman na, tungkol sa pandemic, nauso ning sa social media. So mo to na-create ang program, daily man ako ang program, 4 PM tawag ining Bisaya, pagka 6:30 PM is Tagalog. Magtinagalog ko, bisag nahirapan ako sa kalisod. Basta magtinagalog kasi marami nag-request na, Sir, baka pwede magtagalog po kayo kasi hindi kami nakakaintindi ng Bisaya. So, sige, magmahala na lang. Sir, magkasinimpangkong na itong Tagalog, basang tinagalog na lang tani. So, karon nakita na ko, sa 2 years, gikan atong 2019 katapusan kung karon 2022. Nakita na ko nga mag-stagnant ko eh. So gusto ko muna og sa ground mo to ako sila ko sir kandat ng symposium ato da sa inyo.
gusto ko muna og sa ground kay para gusto gyud nako madunggan ang pangutana gyud mismo sa tao may tungod sa pagtuo. Ngano man ang lay Catholic apologist, ang Catholic faith defender o ang tanang mga Katolikong binunyagan, we have the responsibility, we have the obligation na itudlo nato ang atong gitawag o pagtuo. Kay kung dili nato na matudlo, number 1 tang impernohonon. Sir, may pagwa ko ng sigdi, sir. Sir, may pagwa ko ng kuan. Pasensya ka, kailangan ka diha karon. Nga naman, ang sin of omission mao na nagtawag sa ato ang tagsatag sa kamang responsibilidad nga mubuhat sa kabubuton sa Dios. So maoning nga panahon, mo nang i-inform na ito pagtubi sa usa ng orasa. Ako, gigapaw dago, abot na dagay ng buntag. Ang katong ni Agi, ang demonyo, kaya ginademonyo, kaya katong ni Agi. Actually, itong Sunday is Jansan ko. Karon ibislig. Next Sunday is magkanda og online na Mariology Conference. Katong taon anang isang adlaw, gitrangkaso ko. Katuon ako niyo kadayon. Murag nauli-ulihan ko tong tawag anang gahapon sa buntag. Kitrangkaso na pud akong anak, ang bata na akong gamay. Uy. Tabot ako na ko diri ingon sa tata, sir maayong tagip ang ulan, ko patay. Magbiyahe pa ko pati nag-uma. Uy. Karon na pod, samtang nagkuan may taliksik na pod ko aray. Oh. So nakita na ko ang demonyo mangitag pamaagi aron dili lang ta kapaminaw. Ang demonyo mangitag pamaagi aron dili ta mohangop sa atong pagtuo. Ang tanang Katoliko nga niya karon dinhi, naa ni pagtuo. Ang problema lang ang paghangop fully. Ang paghangop sa kinatibuk-an ni anang maong gitawag og pagtuo. Ngano man kaysa pagtuong Katoliko dili pwede half-half. For example sa half-half Catholic. Brad, nabere yun makaluwas, Brad. Yung ating Katoliko. Brad! Tao galing, wala natin makaluwas. Pag-sure! Kung tinuod pa ng ato ang kagalingon rin makaluwas, di na na magpakamatay sa krus. Kung tinuod pa ng atong kagalingon ra ang gitawag og makaluwas, kanang Kristo nga nagbitay, gisakit pagsakto. Alang sa tanang sana, sa tanang tao nga natao aning kalibutan na og sa matao pa, mawala na ipulos. Kanang moingon nga ang ako lang kaugalingon mo ay makaluwas, protestante ng pagtulunan. Nga naman kay ilang iset aside ang simbahan ni Ginoong Jesucristo. Bulago nila ang Kristo nga ulo o ang simbahan nga lawas. Diba? Sagad silang pagtuo. Dabato lang mo si Kristo yung personal nga manuluwas. Luwas na ka. Giluasan ka lang. Nga naman, si Kristo ang ulo, ang simbahan mo yung lawas. Di yun na pwede magbuwag. Kaya kung buwago ni mo na anananggal ng Kristo ha imong gituuhan. Muna sa atong ang pagtuong Katoliko. Ituot ang Kristo, tuuhan po nato ang iyang simbahan. Nakinig simbahan ngayon dito ko, itong gingon ni Sir Jeffrey nga ganina, kinig simbahan ngayon dito ko, natuko dito in 33 pa. Subot ipasabot from 33 AD ang tinlaw, naglawig ng maong simbahan na usay purpose. 1 Timothy chapter 2 verse 4, 1 Timothy 2:4, ingon pa ni San Pablo, kay buot sa Dios ang tanang tao maluwas o masayod sa kamatuoran. Kano magsige makaingon siya nga maluwas? Number 1, kay tinuod baya nga naay impyerno. Tuo ba mo nga na impyerno? Tuo mo? Kita di mong impyerno. Kung tuo mo kita? YouTube. Delikado. Okay. Naala ba'y patay? Namatay na, ninibalik nga niya na impyerno? Kisa? YouTube yapon? Yawag yun ng YouTube ba? Muna tanang tao, karong panahon na si YouTube na Ginoo ba? Bitaw. Naala ba'y
namatay nga tao, nibalit ni ingon na impierno? Nawala. Kanang tininood, nawala. Nainaan, ay wala ko sa may tininood na. Nawala. Kisa man? Naa. Abin niyo kinsa? Si Santa Maria. Kahinungdo mo, nagpakita ang mahal nga Birhen sa Fatima sa tulo ka bata og na-compose ang prayer nato nga, O Jesus ko, pasayloa kami sa among mga sala, luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Ngano man ang mahal na Birheng Maria gipakita sa tulo ka bata nga naay tinuod nga impyerno. Gihulakway nila ang impyerno. Nga naglagiting, nagpula-pula ang kalayong nga daw. Sobra pa nga murag lava sa usa ka gitawang bulkan. Nga nakita nila ang mga kalag nga na dito nga way hulong ang paghilat. Nag-ago tungod sa kainit ni anang maong gitawag og lugar. Yan kanang ngayon mo to sa tao nga, sige. Libre tong dati to presidente sa una. Ito lang itong na sa malipay man sa puko mag-impyerno. Dalit lang kay pagsulti nga malipay mag-impyerno, pero sumala sa mga santos, kuyaw ang tao nga ma-impyerno. Nga naman, kay pag matugpa ka ni Alang mong impyerno, kung unsay purma niyo, pagtugpan mo forever mo na yung purma niyo mga santol. Onya, pag ma-impyerno ang tao, di mo ni panghalo nga tugan na tinuod. Bahala kung mutuo mo di. Lalo na sa inyo. Oh. Kasi nitong alam ko, pag biyong sa itong mata karon, kaya kanino bang tawag alang matugta, practice nagkamatay. Pag biyong sa itong mata ka na, practice na nagkamatay na, wata kabalo, basi di na takamata pagkaugma. Pag biyong sa itong mga mata, atong una-una na impyerno. Nabibitisan ka na, nasaksihan ka na sa tulo ka bata. Lucia, Jacinta, o si Francisco. O kanang tulo ka bata, ang last na matay, magbulang. Ingon sa tinuod gyud nga naay impyerno, nakita namo sa mong duha ka mata nga ulbo-ulbo ang kayo dito. O nya kung ikaduhang pagbalik sa tuang Ginoong Jesucristo, ang tawag ining mahitabo. Kung sa mahimuon, ibalik ang atong lawas, pero katong mga tama na sa impyerno, ibalik ang ilang lawas kung unsa to kadadukta ang ilang lawas dito silang lubong, maupod na ang lawas ni ibalik dito sila. Di ba kay nung dumatong ingon ni Kristo? Kaya dito sa impyerno, ang ilang ulod way kamatayon, ingon ana ang mahitabo sa tao nga maadto impyerno. Wala ni ingon ang mga likayi ang impyerno, palikayan mo yung purgatorio, impyerno na ba? Sa usang paghihaman, sa unang tawag anang kaning requirements, hangpo nato, dakso nato ang atong pagtuo. Nga naman, Hebreohanon Kapitulo 11, versikulo 6, ang Dios dili mahimuot sa mga tao nga walay pagtuo. Wala katong nagduha-duha, depende sa inyo, kamo na. Basta ang importante, nisulti na midre. Pag depende na sa inyo, magpili mo. Bahala ko mo, kamo bahala. Basta ang pinaka-importante, nasayod ka ng atong gitawag o pagtuo. Ang Ginoo, buot nga maluwas. Sa usang pag-iha, hangpon ang pagtuo. Ikaduha, kinahanglan magpabilin ta ni ining moong simbahana. Nga naman, yung panigin ng sa Kristo, para sa nis mga Katoliko ha. Kunya na lang laing sikta kay dali raman na sila. Okay. Para sa mga Katoliko, katulagon na ang ubiya. Ani mao gitawag og simbana. San Juan Kapitulo 15 bersikulo 6. Ako ang punuan sa paras ug kamo ang akong mga sanga. Ang magpabilin kanako ug ako diha kaniya mamungag daghan. Kay kun wala ako, wala kamoy mahimo. Ang dili magpabilin kanako mahisama sa usa ka sanga nga ibalibag og malaya pamuniton kini og dauban. Itang mga Katoliko naa na ta sa tinuod. Ang kulang na lang nato ang pagtini.
noon. Katoliko ko sa ngalan, pero dili ta katoliko sa atong pagtuo o sa ato ang gitawag o gibuhat. Kaya panultiwan na lex orandi, lex credendi, lex vivendi. Kabuti pasabot, the law of verse, the law of faith, and the law of faith is the law of action. Kung sundan ka niya nga ito mga tawag ini mga kaigsunan karon nga mga katoliko nga kanang katoliko ba nga katoliko lang pista lubong kasal. Kung sundan ka na ang ilahang tawag ka ng Panginoon na dili na mo ko'y pagtuo simbahan katolika. Sa tinuod lang sa tanang mga relihiyon sa tibuok kalibutan kung istrikto lang ang simbahan katoliko mao ang pinaka-istrikto. Pero nganong dili man ma-appreciate ang iyang pagka-istrikto tungod kay ang mga tao karong panahon na buta na og bungol sa pagtuo nga gihuptan isip usa ka gitawag og katoliko. Una karong gitawag og gabi una ginapanikamutan nato nga maabot matudlo nato sa hinahinay bisan sa ginagmay lamang ang pagtuo nato, ang pagtuong katoliko. Daghan namang mga tatay, mga nanay nato nga niakaroon din nga grabe nagseminar ang naagian sa una. Pwede tawagan ng i-review. Kay maing na lang dali diya kay na mag-review na lang ka, di ba? Kaysa igo pa lang kang gitawag og magsugod. So ang pagtuo importante. Kay kung kita mga katoliko nasayod ta sa atong pagtuo, bisan pagka-milyon mo balik ng mga laing sekta sulod balik-balik sa atong balay, di kita mahadlok mo atubang. Pero kung wa kay tuon, pag dahil laing sekta mo atos balay, bisa pag di panahong ilungag, maglungag na ka. Ano man, di mo kakabalo. Diba? Bisa di pag panahong tinglabaw, mga labas ako sister ha. Nga naman, mahadlok man matubang, pero huwag nagtuon ta, dali, sister, kaon sa daan niya, kaya basig mo lang ako kaon niya nga di mo kaon. Nga naman, nasayod ta sa ato ang gitawag o pagtuo. Sumala pa sa usa ka banggiitang obispo. Ingon pa niya, ang tao, ang katolikong nagtuon, moo'y makapili sa pinaka-bright na protestante. Kanang pinaka-bright na protestante man, nga makapili ka itong tawagan ng katoliko nga nagtuon, tungod kay ang mga katoliko, mao ang nagupot sa kamatuuran. Biblically, theologically, morally, philosophically, and lastly, historically. Kanang lima ka mga haligis, mga kamatuuran na atong makita sa atong kitag palibot, Santa Iglesia Katolika lamang ang makapasar, ana. Wala na'y lain. Ang uban, puro na claim, pero dili makaprove. Sabi ninyo, sa kalainan na itong mga Katoliko, basta ma-pray ba ta? Sa ila? Sila, kami mga tawagan ng kuwan, kami ang tinuod kay, mabasa may sa Biblia, Iglesia ni King Kong. Isa nag-ingon yung mga kamuna, agi manggod kay mo, mag-yun ang mapagtulunan. So, ang basis, Biblia lang. So, ang pagbasa, ikot lang siya nag-claim, pero ang iyang claim, walay basis. Unlike sa ato di ba, Katoliko ni gitungod ni Kristo, sumala San Mateo 18. So, sa basis mo, sumala sa history ka nang giingon din na sa Biblia, nga wangan ni Kristo, maunang simbahan Katolika. So, lahita mo claim, kinaatay prueba. Sila mo claim, kotobla claim. Walay tawag ini proof. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin. RJ Horolanciano II, TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologist TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, subscribe po ninyo yung mga channels natin, Dalay Catholic, Apologist International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologist TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo
sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kayong magagawa rito mga sir, mga ma'am kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen, and pwede niyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.